Hello guys! Welcome back to another vlog na magkasama ulit kaming dalawa. For today's video, may share kami sa inyo and siguro naman alam nyo na yung latest news, no? Kaya buti parehas kaming free today and ayan, nandito nga pala kami ngayon sa Royal Botanic Garden. Off namin pareho. And yun nga guys, some of our friends here in Sydney nagme-message sa amin, nagtatanong kung nabasa na daw ba namin or nakita na namin yung latest news about changes sa 485 visa or sa postgraduate visa. And alam nyo na yun yung next sana namin na visa, inaabangan namin, but yun nga, nagkakaroon ng changes. And ngayon actually kahapon nabasa na namin nag-send yung isa naming friend ng link about dito nga sa changes na to na nandito na sa email, and yan, nabasa na namin. So yung temporary graduate visa program will take effect sa 1st of July, and these are the changes, no? So una muna is sa age limit, they will reduce it from 50 years old, so ni-reduce na nila sa 35. Mari-reduce sa 35 years old. Effective 1st of July yan. And another changes na nabasa rin namin dito is yung name ng visa. Like itong graduate work stream will be renamed to post vocational education work stream, and same then applicants will reduce to 35 years of age or under. And sa post study work stream naman, papalitan na din to ng post higher education work stream, and same then yung age ng applicants will reduce to 35 years of age or under, except Hong Kong and British nationals. So far ito pa lang naman. Ano pa bang mga nabasa natin dito? Yung length ng visa. Also shorten. So kami, we're expecting kasi na pag nag-apply kami 3 years yung length of stay. Pero for the 485. Pero ang mangyayari, if umabot man kami doon, I think kasama pa rin, abot pa rin tayo sa 3 years, diba? Kapag nag-lodge before July 1st. Ayun. So yung mga 35 years and under na mag-a-apply ng 485 visa starting 1st of July, ano na sila? Up to 2 years na lang. Up to 2 years. Bachelor's degree. Bachelor's and master's by coursework. And then master's research and doctoral degree up to 3 years naman sila. Except for other nationalities like Hong Kong and British. And also with special arrangement with Indian nationals. So mariretain nila yung 3 years na lang ng stay. 485 visa. So ito guys, a lot of you, some of you, yung mga friends namin na nandito sa Sydney, and nasubaybayan yung journey naming dalawa, at alam nga na ito yung next namin. So nagmanga message sila kahapon. Actually ang dami kong na-receive na messages, and they were asking what will be our next move, kasi kami nga daw yung naiisip nila nung nabalitaan nila to na apektado kami. And last time I believe nag-share din tayo, no, kung ano yung next move natin, pero nung time na yun kasi wala pa talagang wala pa yung official announcement, and even kami kasi during that time hindi pa kami talaga makapag-decide kung ano talagang next move namin, kasi ito nga yung inaabangan namin. Pero guys, ang nakikita naman namin na meron kami very slim chance, and ito yung chance na gusto naming
i-share sa inyo. Syempre na ano din kami. Nagulat din kami na eto na talaga. Parang wala na kaming pag-asa. Pero meron pa siyang... Pero kasi dito nakalagay naman kasi na subject pa siya for legislative amendments. So, diba? We will see. We will see kung meron pa nga. And hopefully, diba? Hopefully, yung amendments nila ay favorable sa mga nandito current na student na dito. Na katulad namin na umaasa kasi when we apply for SV dito, kasama to sa kinonsidera namin, kaya namin pinush na mag-apply dito. And yung during that time, wala naman silang announcement na maaaring karoon ng changes para sa next visa mo. So, para sa akin lang, medyo unfair kung magiging strict implementation na walang consideration para sa mga current studying na dito. Dahil yun nga, unannounced yun during the time na apply ka lang for student visa. Kasama yan sa kinukonsidera mo siyempre, kaya pinili mo Australia. And pinili mo ngayon na ba mag-intake. So, anyway, dun sa slim chance na sinasabi ni Apple, ang course ko kasi ay will officially end by June 28. Yeah. So, pero June 28 doesn't mean yung last day of class mo, di ba? Hindi naman gano'n. Hindi, kasi ang usual trend sa KOI is by first week of June ay nakapag-final exam na yung mga estudyante. And normally after 2 weeks, nire-release nila yung... Based dun sa mga classmate ko na nakagraduate na after 2 weeks from the exam date, na usually na-receive na nila yung result and meron na sila letter of completion, which is maganda kung ganun yung mangyayari kasi I think meron tayong at least 2 days para mag-lunch ng 485 bago yung official July 1st na implementation ng changes. Yun, napaka-slim. So yun yung slim chances namin. Slim chance namin, guys. Window namin to apply. Makapag-lodge kasi hindi naman pwedeng after ng final exam niya mag-lodge na agad kami. Ang kailangan kasi is letter of completion and yung other requirements na dapat ready na para yung letter of completion na lang yung malalodge. And after June 28 dapat ready na kami to lodge. Yes, ng 29 or 30 before July 1st. Hindi natin alam kung resulta. Pero technically, pasok tayo. Kung sakaling mag-apply before July 1st, pasok tayo dun sa lumang rulings. Kaya nga niligyan ng date, di ba? Kung kailan yung official implementation. Kailangan naming paabutin. So, ngayon pa lang kailangan na natin i-ready kailangan natin para maka-lodge kami. Bago mag-July 1st. Gagawin naman namin yung kailangan gawin. I-ready yung dapat i-ready. Hopefully makapag-lodge before July 1st. And magkaroon pa rin kami ng Instagram for 45. Pero may mga nagtatanong din, what if hindi? Anong gagawin namin? Anong next move namin? Well, kami naman guys, meron kaming ibang kinukonsider na opportunity, then outside, diba? Naghahanap din kami ng pwede naming i-explore na visa. Kung sakali, wala tayong magagawa kasi hindi natin kontrolado. Hindi namin kontrolado yun. Wala kami magagawa doon. Uuwi na kami. Uuwi kami, mag-e-empake kami. Uwi na kami for the next move. So, sa Pilipinas na lang siguro. Pag nandun na sa Pilipinas, siguro i-consider ko din na mag-ayos ng requirements para sa skills assessment. And then, kapag enough yung points ko,
makapag-lodge ng expression of interest. Dun sa mga visa na applicable siya na i-apply para sa aming dalawa. Malay mo, ma-invite tayo. Oo. Kasi kung sa ibang visa naman, pasok naman yung age mo eh. Diba? 485 lang naman hindi. Oo, kasi hindi naman nila ni-reduce yung age para sa mga applicants for permanent resident visa. Employer sponsored visa. At least 45 pa rin yung maximum. Kung mag-apply man siya kasi ng expression of interest, nadagdagan na rin yung points mo kasi nag-aaral ka dito eh. Diba? Yeah, maybe. Additional na rin yun. Kasi mayroong Australian study. Unlike dati kasi, nung nasa Pinas kami na hindi pa nag-aaral siya dito, talagang hindi siya applicable sa atin eh. Mababa diba? yung Mababa talaga yung points niya. Diba? Magsasara yung opportunity and chance namin dito sa Australia, maghanap ng ibang opportunity somewhere. Maybe sa home country kung sakali. May sa ibang offer ng magandang Asian country. So yan guys, yung next move namin mag-move on. Move on. Kung sakali kasi hindi talaga para sa ang mindset naman namin hindi naman kami feeling na loser kung sakali hindi man pamigyan ng 485 visa. Kasi ano nila yun, policy nila. Wala tayong magagawa. But we are grateful na we got to experience to live here. Ayan, mag-study siya, makapag-work ako dito. Nagkaroon kami ng new set of friends and experience. Yun. So yung chance na makarating kami dito, hindi rin namin inaasahan kasi yun, di ba, na makakarating dito. Malaking impact sa amin. Okay na. Kaya okay lang sa amin. Happy kami, grateful kami. Ang iisip ko, base sa karanasan ko sa buhay, pagka mayroong mga nagsasarang pinto sa iyo, hindi ka dapat nalulungkot kasi based on my experience ibang opportunity may na mga nag-open opportunities. Maging positive lang outlook sa buhay, huwag masyadong magpa-apekto sa mga hindi mo kontrolado. Nakakalungkot din minsan, pero syempre pag hindi natin kontrolado, di ba? Ang gagawin natin, guys, it's not the end of the world para magmukmuk tayo. Nakakalungkot lang, pero just move on and look for another nakakahinayang yung hindi ka mabigyan ng 485 visa kasi una, yun yung chance mo na maging part ka ng Australian workforce, magkaroon ka ng experience dito sa mag-work dito sa Australia na full-time talaga. Or even ano naman, nung pagpasok naman natin dito, nakapag-work naman ako ng full-time. Gandang experience na rin na mailalagay mo, diba? Mahigit isang taon yun, full-time ako dito. Employment mo. Mahigit isang taon yun. Nag-full-time ako. So, okay na rin. May experience na rin ako mailalagay. Ako naman may mga skills ako na na-unlock. During almost 2 years. Na dito mo lang na-experience. So, yun. Para sa amin, hoping pa rin na magkaroon ng kahit slim chance. At least meron. Kasi wala. Babalitaan naman namin kayo meron. So, pag nakikita nyo kami guys na nag-e-empake na sa vlog. So, that's it. Pero, kung hindi pa, whatever the outcome, abangan nyo na lang yung video nyo ako. Gusto lang naman namin sa ngayon, i-maximize yung earning potentials namin na habang hindi pa tayo retire. Hindi pa kami retire age magkaroon kami ng opportunity to work dito or sa ibang bansa man or sa Pinas man. Pero ikaw ba, nag-enjoy ka ba mag-work sa ibang bansa? Makakompare mo working in the Philippines and working here. Sa ngayon, kung ikaw tatanungin ko, saan mo na mas gusto? Kung sa mas gusto, siyempre mas mag-grow ka kapag yung working environment mo ay mas diverse. Tulad dito, marami kang mga workmates na iba-iba yung culture, iba-iba yung nationalities. And
sa Australia, iba rin yung regards nila and benefits na binibigay para sa mga workers. So, yun ma-appreciate natin compared dun sa home country. Ganun talaga dahil magkaiba ang mga policy bawat bansa. Pero kung akong tatanungin at babimiliin kung magstay ba ako sa Pilipinas mag-work or mayroong opportunity na pwedeng i-grab somewhere else, I will choose siguro na somewhere else naman. Kasi yun nga, dahil mahigit 35 years old na ako, so that means marami na akong experience sa Pilipinas. I have been working there for more than 14 years bago ko nagpunta rin. Sasama mo pa rin ba ako pag may opportunity ka sa ibang lugar? Oo naman. Ayaw mo pa iwan. Ano naman. So ayun, tayo lang natin. Baka meron pang ibang mga doors of opportunities. Huwag mawala ng pag-asa. Sa mga katulad namin, kagaya namin na changes. It's not the end of your career. It's not the end of the world, obviously. Usahan nyo pagka merong mga opportunities na hindi para sa inyo, tanggapin nyo ng maluwag and meron kayong dapat positive outlook. Yes. Somewhere out there may naghihintay ng opportunity sa inyo. So, yun lang guys. Yung gusto namin i-share namin sa inyo for today's video. So, see you again. See you again on abangan nyo yung result. Next vlog i-share ko yung result. So, hopefully, sa mga if magkaroon ng updated dito sa sa news na to, amendment legislation, hinihintay pa. So, baka merong we'll share to you kung may magandang balita kami sa inyo. Share na lang natin. So, kung syempre masaya or malungkot man, i-share namin sa inyo kasi wala dyan, kasi marami ding nakaka-relate sa atin. I know. Yun. Okay, that's it. Thank you guys for watching. Bye. See you. Bye. God bless everyone. Bye. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you